Susumahin natin lahat, para bang pag-amin nyo na meron ngang katiwalian na nangyayari doon sa kanilang pagbabudget sa mga nakalipas na national budget po natin, Prof? Oo, Admar. Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Tinuon niya kay Senator Chis Escudero at saka kay Congressman Saldico. Yun namang si Saldico, chairman lang yun ng appropriations eh. Kaya medyo yung umpisa, okay, maganda, hinihintay ng tao ano ang magiging katapusan. Yung dulo, parang itinuon niya dun sa iba at siya'y malinis, no? Ang sabi pa nga niya, ilalabas niya yung affidavit na sinubmit niya, hinihintay ko yung itong araw na ito, pero wala akong nakikita. Sinabi rin niya na ilalabas na yung listahan ng proyekto niya dahil hindi nag-benefit ang kanyang distrito. Alam mo, dun sa una namin pag-aaral, sinabi namin doon na merong 66 contractors in his district in Leyte province alone. Sa daming ganong kontratista, di madaming ganong proyekto at dahil maraming ganong proyekto, maraming pondong nabigay. Kaya hinihintay ko yung sinabi niya na ipapublic niya pero wala pa na nangyayari doon, no? At saka ine-expect ko bilang ikaw ang ama ng House of Representatives that you take full responsibility for what happened. Dinistinguish niya kasi ang implementation, ang command responsibility as being executive. Mali doon. Kasi meron ring command responsibility ang pinuno ng legislatura. Both ang Speaker at ang Senate President. Opo. So, kayo po ay hindi naniniwala dito sa kanyang sinabi rito. I-quote ko lang siya ha. Sabi niya, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches and government agencies. Sabi pa kasi niya sa una pang mga pahayag, But the House is not one person. It is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, institutional process. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yun nga, no Speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Alam mo, Admar, yung sinabi niya na no one person can control, tama naman siguro yon kasi ang legislative body is collegial. The decisions will have to be made in plenary. Pero yung sinabi niyang wala siyang control sa 85 standing committees, sa chairperson, sa madidiscuss sa plenary, sa anong uunang papasok dyan sa rules, yan ay call ng speaker. Kung meron siyang gustong diinan, kung meron siyang gustong committee na mag-take responsibility on a given issue, o kung may gusto siyang committee na, o gusto ko ito, ilabas nyo kaagad ha, na ganito ang linyahan. Yan ay sa ika-20th Congress na tayo, since 1987, napakalaki ng role ng speaker. In fact, kung maliit ang role ng speaker, dapat wala siya sa line of succession. Pero nasa succession siya, and it tells to everyone how important the role is. He might just be fourth in the line of succession, but truth and in fact, ang speaker, lalo na sa deliberative democracy, ay ninumbrahan niya ng Pangulo. Nakita naman natin nung pagkatapos ng eleksyon, ang dapat naging speaker ay si kinatawan Gloria Macapagal Arroyo. Pero dahil nag-express itong si Speaker Martin Romualdez ng interes, at dahil magpinsan nga, nag-giveaway si former Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa niya? Just to show how powerful he is. Nung nakita niyang may pagpupulong-pulong ang ilang kongresista sa South Korea, hindi ba inalis niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ba siya ang may
pagpili ng kung sino magiging chairman ng appropriation, chairman ng accounts, yun ay very important committees. Kung sino ang members ng House of Representatives sa Commission on Appointment. So hindi utility lang ang speaker. Ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. So, imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko, at imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations, o yung paggalaw sa budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses eh. Nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC. Maraming instances at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Opo, at doon din sa kanyang pahayag, itinuro din niya itong sa executive. Kasi sabi pa nga niya dito, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Sabi pa niya dito, so if the allegation that there was systematic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Pero kung iko-connecta natin doon sa sa mga sa oral arguments sa Supreme Court kahapon, yung mga main project na inilipat doon sa yung mga unprogram na mga project nilipat sa program, yung mga nasa program nilipat doon sa di ba nasa Congress yung kapangyarihan na noon, bakit ganun ang nangyari? Oo, tama ka doon. Kasi ang Kongreso, ang power of the purse, ang hindi nila pwedeng taasan ang sinasubmit sa National Expenditure Program. Yun yung budget ng presidente. Ang pwede nilang gawin is to realign. Wala namang batas na nagsasabi, bawal mong galawin ang foreign assisted projects patungo sa program. Well, nagsasabing ganon. By tradition, sinasabi nila, yan standby lang. Pero magugulat ka, yung standby based on revenue collection ng bansa, doon lang mapopondohan ang program. Ang katakataka, bakit napondohan, 'di ba? Kahit nga yung for later release, wala namang policy diyan eh. Ginawa lamang 'yan nung huling administrasyon, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng impasse sa budget. I think that was 2019. So nagkaroon ng for later release. Yun yung impoundment ng budget. Medyo technical. Pero ang kasagutan dun sa iyong tanong, hindi mo mahuhugas kamay na hindi mo alam ang nangyari sa budget. Kasi every step of the way, naandyan ka. In fact, kung titingnan mo yung valedictory niya at the end of every session, parating niyang ina-upload ang members ng House na nagawa nila ito, na isa tuparan nila ito. So it is not as if he does not know. Kaya ngayon yung problema ko dun sa kanyang statement kagabi, how I wish na pinatutuhanan na niya at sinabi niya talaga anong nangyari kaysa nag-threaten. Kasi ang tao tuloy nagdududa, ano ba ito, diversionary o totoo? No? Bakit ko nasabing diversionary? Kasi nangyari siya on the eve of the second discussion on the impeachment.
tuwing eve ng impeachment schedule, may nangyayari. Nung April 14, ilinabas yung supplemental budget na hindi naman yun inaccept during the filing. Ngayon naman itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung yan konektado rin sa impeachment na nagsisignal siya sa mga colleagues niya, yung mga kasama niya na dito na tayo. Kaya yung pagkasalita niya kagabi, maraming implications yun at certainly may impact rin yun sa impeachment.